Magandang umaga sa lahat. Good morning to everyone. This is Justin Talk News PH. At bago ang lahat, before anything else, kindly like, share, and subscribe Justin Talk News PH. At doon sa mga bago nating mga viewers, paki-subscribe ka agad sa channel na to. Salamat sa pagdalo ninyo. Doon sa mga regular nating viewers, thank you po sa continuous support at pag-follow ninyo dito sa Justin Talk News page. Ngayong umaga marami tayong pag-usapan at isa sa mga pinaka topic natin ngayong umaga na to, itong shocking news. Shocking news. Sa title natin, linagay natin, Abante, talo na, panalo pa. No? So, yun ang main topic natin. Of course, later we will be discussing yung pagka-disqualified ng Duterte Youth, ni Cardima, at sino kaya ang susunod nilang i-disqualify. Kasi hindi nila kayang talunin sa eleksyon through voting. So ang ginawa nila, i-disqualify na lang. So sino ba ang gumawa ng ganyan? Sino ba ang laging gumagawa ng ganyan? Hindi si Tambaloslos. Kapag hindi niya kaya yung kalaban niya sa Tacloban, pinapa-disqualify niya. Yun. Yung ang sabi ng iba, hindi ko naman allegedly sinasabi ng mga taga-Tacloban na tinatakot. Pag hindi kayang takutin, babayaran. Pag hindi kayang bayaran, ipa-disqualify. So, ito, lumabas na talaga ang papel ni George Garcia. Noon pa sinabi ko na yung kung you are a regular viewer dito sa Justin Talk News PH, sinabi ko na lahat na kadayaan ay gagawin ni George Garcia. Kasi alam naman natin kung sinong proponent ni George Garcia, CFL. Alam natin. Kaya alam natin na mangyayari ito. Kaya nga noon, ang marami nagpropose na gagawa nila ng ibang aktibidad na sinimulan nga ng KOGC na mag people power na lang para tapusin itong mga problema na to. But dahil nga si President Duterte hindi naman nagre-response sa mga pronouncement ni President Duterte doon sa military at unresponsive naman ang mga military, napunta tayo dito sa eleksyon na to. At sabi ko, talagang magkaroon ng massive na dayaan dyan. So, ito ang nangyari. At hindi sila nagtagumpay doon sa eleksyon kasi ang mga tao talagang bumoto massively. Yun lagi kong sinasabi. Kung massive, hindi aabutan ng hokus-pokus yung mga boto tulad ni Bato, tulad ni Bongo, si Marcolita, kasama na si Aimee at saka si Camel. Masyadong malaki na ang boto. So ang nangyari hindi talaga sila nadaya. So ngayon ang pangyaring ito nakita na natin bago mangyari itong mga disqualification na to. Kaya kung hindi nila kayang talunin sa dayaan na nangyari naman sa Duterte na talagang sabihin na natin sa salitang kanto, tinira doon sa overvoting. Isipin mo 17 million overvoting. At si George Garcia na may mihasa dahil wala namang protesta na matitindi.
Hindi kumilos ang mga tao. Ang mga botante mismo hindi kumilos para magreklamo diyan hanggang protesta lang sa mga korte, o siguro meron nag-file ng mga protesta diyan sa Supreme Court at alam nila ano man mangyari, hindi ganyan, hindi nakakatakot yan yung mga protesta na yan, at lalabanan nila yan diyan sa korte. So yun ang nangyari. Palagay ang loob ni George Garcia. Naalala ninyo na isa sa mga nagreklamo dyan sa pagtanggap daw allegedly ni George Garcia ng malaking halaga para nga dyan sa pagpasok ng Niro. Di ba si Congressman Marcolita noon, senator na ngayon? Di ba may accusations na meron siyang mga tinanggap sa kanyang bank account na mga questionable na mga amounts dyan sa account niya? Nalalaban ninyo yun? At hindi lang na ituloy yun dahil nga patakbo si Congressman Marcolita as senator at nanalo naman. I don't know ngayon kung anong mangyari. Laging sinasabi na independent body ang Comelec. I don't know kung kayang ipatawag dyan sa Senado ngayong pagbukas ng Senado ngayong July 28, 29. Kung kayang ipatawag at ipaliwanag yung mga ganyang mga anomalya na nangyayari. Ngayon, ito nga nakakasyak. Talo si Abante, 6th District. Talo naman talaga siya. Anong ginawa nila? Kasi hindi niya kayang talunin si Oy, si Joey Oy. Ang ginawa, dinisqualify. Dinisqualify. Sabi na hindi naman talaga kandidato dahil hindi nakasunod sa proseso for doon sa proseso ng pag-apply as candidate dyan sa 6th District ng Manila. Nakakasyak, di ba? Ang tagal na politiko yun si Joey. Yung mga ganyan hindi niya kayang sundin. Sa bagay, magsampa ng kaso yan sa Supreme Court. Pero nakaupo na si Abante. So null and void ang kanyang kandidato at the start pa daw. Baka katulad din sa Duterte Youth ang kaso na pinataw. Kulang daw sa publication, hindi daw na-rehistro. Malamang ganyan din ang kay Joey. Hindi ko nabasa kasi yung notice ng Comelec. Ang nakalagay lang doon ang pagdeklara, pagproklama ni Benny Dila, Pastor Dila Abante. Dila, huwag ka magalit, Pastor. Si BP Inday naglabas niyan. Pastor Dila Abante na magiging congressman ng 6th District ng Manila. Napakasakit dito para doon sa bumoto, para na disenfranchise kayo, mga butante diyan sa Manila. Hindi ba kayo magrereklamo? Definitely, si Joey pupunta yan sa Supreme Court para magreklamo. Klaro na dumaloy ang malaking halaga diyan sa Comelec. Yan ang paraan nila na panatili pa rin itong mga tao na to sa Kongreso. Alam naman natin ang papel ni Benny Abante. Tuwang-tuwa dyan si Tambaluslos kasi magkaparehong sistema ang ginagamit nila eh. Kung tuwa dyan sa Quadcom, uulitin nila yan ngayong remaining 3 years. Yan din ang gagawin nila. Uulitin nila yan. Lalong gigipitin nila ang mga supporter ni President Duterte, mga vlogger at yung mga political supporters ni President Duterte. Yun ang gagawin nila. Ang Duterte Youth, yun din ang ginawa. Samantala, ang dami dyan mga party list ng mga kaliwa na may mga kaso din. Ang dami dyan mga party list na may mga kaso matindi pa kay Cardima. Meron pa nga mga convicted dyan. Patuloy pa rin nandyan. Hindi kini-question ng Comelec ng mga yan. Itong Duterte Youth, pinag-initan si Cardima dahil talagang pro Duterte yan. At isa pa, bago matapos ang 19th Congress, nagsampa sila ng impeachment case against
BBM with regard to the kidnapping of President Duterte. Kaya dyan sila takot, baka biglang gugulong yan dyan sa Kongreso. Yung iba naman mga congressman, suggestion namin at pakiusap, magkaroon naman kayo ng tapang. Sa bagay, sinapulong ng lumalaban dyan eh. Magkaroon naman kayong tapang na lumaban dyan, huwag naman kayo madala sa pira-pira dyan. O ngayon, magsampa kayo ng impeachment case. Pag bukas ng Kongreso, isampa ninyo yan. Matalo man o manalo, at least meron kayong ginawang isang bagay na pagpapakita sa mga tao na talagang ayaw na ninyo sa administrasyon na to. Hindi kayo sunod-sunuran lang kayo nagtambalos-los. So, nakikita na natin, pag hindi kayang talunin sa eleksyon, sa butuhan, tirahin sa disqualification. Ganyang kakapal ang mukha. Sorry na lang ha. Attorney to si George Garcia. Pero ito, abogado rin ni Bongbong to noon. Matagal na abogado ni Bongbong, election lawyer yan eh. Kasama pa yata sina, I don't know kung parang hindi sila magkasundo ni Attorney Glenn Chong. Ngayon, ito ang ginagawa. Yun ang lumabas doon sa findings ni Congressman Marcolita. Napakalaking halaga na tanggap niyan. Bago pa lang yan. Kaya alam ko talaga, wala rin mabuting idudulot itong election. Pero sa bagay, kung if you see the two side of the coin, meron din kasi maraming nananalong Duterte senators. Sina Bato, hindi na nila magalaw yan, hindi naman disqualify yan. Ngayon ang tanong, hindi kaya nila i-disqualify si PRRT at isunod si Basti at isunod yung mga Duterte, angka ng mga Duterte para mapilayan ang mga Duterte sa Davao. Yung bagong balita pa nga na guguluhin daw ni PBBM yung Davao. Nakita ninyo? So ito yung paraan nila. Ginamit ang COMELEC para mabago ang resulta ng halalan. Napakawalang hiya ng mga to. Mga tao, hindi naman umaaksyon eh kasi sobrang kahirapan, sa totoo lang. Hindi na kayang maglakad. Hindi na maglakad sa streets. Mabuti pa yung mga riot sa LA. Talagang lumabas yung mga tao kasi sa pakiramdam ng iba, yung karapatan nila ay nilabag. Pero ito naman ngayon, dito sa atin, ang dami ng paglalabag sa konstitusyon, sa batas, kahirapan na dinadanas ng mga tao, ang mga tao passively passive. Walang reaksyon. Kaya nga yung nangyari nung People Power 1 sukdula na yon, na umabot na sa ganyang point na lumabas na yung mga tao. Pero ngayon pwede na rin naman pag kung machistic tayo, kaya natin tingnan ng sarili natin sinasaktan, patuloy lang tayo. Patuloy tayo na ganito. Kahit masakit na, tuloy pa rin. Ang laban natin hanggang dito lang. Di ba? Sa bagay, sinubukan na natin. Di naman kumagat ng mga tao eh. Kontento pa rin sa buhay. Ngayon, sabi ni Claire Castro doon sa huli niyang press conference, lingid daw sa kaalaman ng lahat, patuloy daw ang pagtaas ng ekonomiya ng Pilipinas. Sabi daw ng EDB, sigurado ka? Or meron lang sinabi ang EDB pero hindi mo na-interpret ng tama. Patuloy daw ang taas at dumami daw ang investor, kabaliktaran doon sa totoong nangyayari on the ground. Kaya panluloko rin ang ginagawa ng mga to eh. So ito nga, balik sa Kongreso si Abante. Ngayon, nandoon na yung anak niya. Dalawa na sila doon. Ngayon, natitira sa mga Duterte supporters. So yun ang klase ng politika dito sa Pilipinas. Makikita natin
ang kakapalan ng mukha ng mga politiko. Hindi sila nahihiya sa kanilang mga ginagawa. Dahil alam na natin anong dahilan. Yung tumaginting na at kumikinang nasa lapi ang dahilan dyan. Ngayon, pupunta pa si Cardima sa Supreme Court para, isipin mo, 2.3 million, 3 seats, 3 congressman dapat. Talagang pipigilan nila yan. Sa the way Cardima na talagang palaban din sa mag-asawa. Nakikita na natin. So kaya hanapan ng butas yan. Hindi daw na nakapag-rehistro ng tama. Ang tagal na nila dyan sa Kongreso. Sabihin mo na ilang term na ba sila at hindi raw nakapag-publish. Wala daw publication yung rehistro nila, kaya plain, very plain si excuse yan, reason yan. Doon pa lang sa nagkaroon ng hearing yan bago ma-approve. Hindi nakita doon na ganyan pala may deficiency sa requirements ang Duterte yun. Talaga. Tapos nagugulat ka, yung puninte na bumuto ng for the Duterte yun, nung na-raffle na, nakuha siya. Siya ang bumaliktad, plus isa. May isang dissenting vote din. So 2-1. Ngayon, nagtataka ka, bakit bumaliktad yan? Yung dalawa na yan. Hindi kaya dumaloy din yung malaking halaga dyan. Di ba? Makikita natin ang laro ng halaga dyan, ang pera dyan sa kumilik. Yung mga tao dyan, puro mga kurap. Wala nang naiiwan sigurado. Mga tao hindi ko sinabi ang taga-kumilik. Ang mga tao ay kurap. So, that's an allegation na naririnig natin from all over, lalo na doon sa mga kandidato na ganyan daw ang nagaganap dyan sa loob. Totoo naman bigla ka mag-iba ng desisyon ng ganyan. Ngayon, nakikita natin paano ginamit yung kumilig. Nung nagkaroon ng demand for manual counting. Alam ni George Garcia na walang kayang mag-invest ng ganyang kalaking halaga para mag-manual counting. Kaya tinira na nila dyan sa overvotes. Wala. Gagastos ka ba ng 350 million para lang para lang mag-manual counting? Tapos sa kaduluduluhan ang mangyayari. Pa rin, talo pa rin tayo. Di wag na. So ganyan, dapat talaga ang mga tao hindi tigilan ito si George Garcia. Dapat magiging yung unang commissioner na demanda sa Amerika si Bautista. Parehong-pareho sila. Kaya dapat talaga, para sa akin lang, the only way na mabilis ang pagkaiba dito sa pangyari dito sa Pilipinas, mag-people power talaga. I am not initiating, this is not a seditious act. Ang mga tao may karapatan na lumabas sa kalsada at mag-demand sa pamahalaan. Hindi in a violent way. Yung democratic way, nasasabihin natin ang pag-iiba ng rehime na to kasi wala na sobra na ang pagyurak nila sa mga karapatan ng mga tao. So, dapat ang military talaga ang mangunguna dyan. I'm not insisting or sinasabi ko sa kanila, but they will come to their senses. Tingnan nila yung tunay na nangyari sa bayan natin. So, mahirap naman yung magsalita tayo ng ganyan na magiging aware, inciting to sedition. Hindi naman ganyan ang ating intensyon. Ang intensyon natin na magkaroon ng tunay na pagbabago through legitimate way ng pagprotesta.
pagpatuloy tayong ganyan, hindi tayo, we will not go to the streets with the military, walang mangyayari. Matagal ko nang sinabi yan. Kung hindi action ang military, wala mangyayari. Kahit paulit-ulit pa tayo napupunta sa streets, kasi nangyari na yan doon nakaraan sa mga maisog rallies, ang mga tao hindi talaga kumagat dyan. So, pag hindi talaga action ang military at sila mismo ang mag-initiate ng change sa bansang ito, walang mangyayari. Nakita na natin ang elections. O nakita natin ngayon, si Inday Sara, kung ano ginipit. Maghanap ng paraan yan na hindi abot sa 2028 elections. At feel ko na sobrang gigipitin talaga nila ang mga Pro-Duterte forces, mga Pro-Duterte supporters. At yan ang mangyayari. Ito, simula dito sa mga politiko. Kahit nasabihin natin na maraming mga senador. Pero dito sa ilalim, patuloy nilang gigipitin ang mga supporters ni President Duterte. Yung nga ang lagi kong sinasabi, kung magkaroon ng People Power Revolution, it is not successful without the participation of the military. Pero ngayon, malungkot titingnan, dahil hindi katulad ng People Power 1, People Power 2, talagang kasama ang military dyan. So, without that, maghahantay tayo hanggang 2028. Sana naman, protektahan natin ang uso si BP Inday Sara. Pero kung magkaroon man ng election by 2028 at andyan pa rin si George Garcia, goodbye tayo. hahanap ng paraan yan para hindi ka uupo. Nanalo ka sa election, pero talo ka sa kahuli-hulihan. Kaya hindi ka makaupo doon sa posisyon na pinagtatakbuhan mo. At yun ang nangyari kay Joey Oy dyan sa 6th District ng Manila at kay Ronald Cardima. Hindi sila magkakaupo. Nanalo sila 2.3 million. I don't know kung ilang nakuha na vote ni 100,000 mahigit si Joey Oy. Napakalungkot na pangyayari yan. Sipin mo, talo na panalo pa dahil ginawa ng paraan ni George Garcia. Ang sinasabi niya doon daw sa case ng nagkaroon daw ng hearing ulit, na re-raffle, gano'n. Parang pinapalabas na independent yung mga commissioner na iba. Hindi, hawak mo sa liig yun. Sila lang pinapaganap sa gusto mo mangyari at gusto mangyari ni Tambaluslos. Yun ang madaling salita dyan. Tambaluslos yan ang kumilos dyan. So, malungkot pangyayari sa atin, pero we have to accept. Dahil alam na natin noon pa bago mag-eleksyon na ganyan talaga ang mangyayari. Ako mismo, ilang beses ko na sinabi na itong eleksyon na to, medyo swerte rin tayo, no? Kung titingnan dahil nanalo nga ang mga senador ni President Duterte, ni Inday Sara, at naprotektahan si Inday Sara doon sa butuhan na nangyari dyan sa impeachment court. Ngayon, maraming pangyayari dyan sa impeachment. Makikita rin natin yan pag bukas ng 20th Congress kung ma-crossover ba yan. Or dyan pa lang mamatay na yan sa sarili niya. Makikita natin yan. Kasi dadaan din sa butuhan lahat ng mga sinampa dyan, pagbutuhan din yan. Pati yung pag-file ng motion to dismiss mag-file yung mga abogado ni defense lawyer ni Vice President Sara at sasagutin naman yan ng prosecutor. I don't know kung sasagutin nila yan dahil hanggang ngayon hindi pa nila sinasagot ang remand na pinasagot sa kanila ng impeachment trial. So hindi natin alam. So mamaya magkaroon tayo ng another vlog dyan sa kaso na yan at pag-usapan natin yan dahil this is a work in progress pa yung pangyayari dyan sa
between the impeachment court at itong mga prosecutors na naging spokesman ito si Bukoy, na medyo may pagka ano rin. Alam na natin yung mga diskarte nitong si Bukoy na to. Para ito ang nagtuturo kina Abante doon sa Quadcom. So baka naman ito dito sa disqualification, balik tayo sa disqualification. Ito, akaka lang to. Speculation lang. Ano kaya? Baka biglang manalo si Dan Fernandez, pero napakalayo, no. Laban kay Sul Aragones. At si Gwen Garcia, baka biglang babaliktad ang pagkakataon, madisqualify si sino yung nanalo? Si Barry Cuatro. Baka ganyan ang mangyayari dyan. Unti-untiin. At si ito si Baste at saka si PRD, baka biglang matalo yan. Biglang nanalo si Nograles. Baka biglang madisqualify si President Duterte at si Nograles maging presidente. Presidente, mayor ng Davao. Paano na lang yun? Ano mangyari sa atin ngayon? Kaya, speculation lang yan. Hindi kaya magkagulo ang Davao kung mangyari yan. So the way they're moving right now, they're moving to that direction of disqualification. Kasi hindi na nila kayang, walang kwenta, hindi sila takot sa tao eh. Magreklamo kayo dyan. Wala kaming pakialam sa inyo. Binutongan ninyo, disqualified yan eh. Yan ang sasabihin eh. Di ba? Yan, kasi ginawa nila yan sa Tacloban kay Tambalustos. So, malamang yun ang gagawin nila dyan sa mga habang hindi pa nakaupo, hindi pa nagbukas ang Kongreso, hindi pa effective talaga, gagawin na nila yan. Sa tingin ko, may kasunod pa yan. So, bantayan natin kung anong pangyari sa susunod. So dito sa vlog na to, I think hanggang dito na lang. Sana naman hindi mangyari hindi mangyari yung mga sinasabi natin na further disqualification doon sa mga nananalong mga kandidato. So dito sa vlog na to, hanggang dito na lang tayo. So good morning sa inyong lahat, and I hope kahit ganitong pangyari, you still have a good day. At maraming salamat doon sa mga viewers natin, lalo na sa mga regular viewers natin, at doon sa mga bagong dumalo dito sa Justin Talk News page. Paki-subscribe naman. Before leaving this channel, kindly strike that subscribe button at paki-like din naman at share this to your friends. Maraming salamat sa inyo at good morning sa inyong lahat. God bless po.